So, wag mo kasing dalhin mag-isa yung laban. At hihingi ka ng guidance, especially dun sa mga talagang ano na, yung mga nandun na ahead of your age. So what's up everyone, Kuya Dance here, nagbabalik sa vlogging at matagal-tagal din akong walang upload, pasensya na. Busy ang kuya ninyo sa bago kong trabaho ngayon kaya hindi ako makapag-upload ng madalas. Gustuhin ko man ay wala talagang time. So syempre bago sa trabaho, so maraming ginagawa. So for this moment, yun, ang ating content, kasi naubusan din ako ng pwedeng pag-usapan sa content ko. Inumingi ako ng mga tanong sa aking mga friends sa Facebook at hindi naman ako nabigo at may mga nagtanong sa kanila. So yung mga dating student, mga friends ko, yun. So yun, may dalawang particular akong nakitang tanong. Sabi ko na sasagutin ko exclusive sa aking vlog na isang content siya gagawin ko. So ito na siya, yung isa ay galing sa isang akong former student. Okay? So wag na natin patagalin pa, no? Ang tanong na ito ay galing sa former student ko sa Olivares College. This is one of my favorite. Kasi halos pareho kami na karakter. You know, alam mo yan, Kat. So, ito ang tanong niya from Catherine M. Santa Ana. Yan. Okay. So, ano po pwedeng i-advise sa mga 20s na pasuko na sa buhay? Pasuko na sa buhay? Why? Yan. Yan ang tanong ni Kat. Ni Architect Kat. Yung nga palang tawag sa kanya, no? So sa tanong ni Kat na ano daw ang pwedeng advice mga 20s pa lang na pasukunan sa buhay. Unang-una, syempre, huwag ka sumuko. yun yung pinakamagandang advice na mabibigay sa'yo. Huwag ka susuko Ba't ka naman susuko, no? Ang pagsuko ay hindi dapat kasama sa option sa ginagawa natin sa buhay, no? Lalo na kung hindi ka pa naman nakakarating doon sa goal mo. Nasa 20s ka pa lang naman, siguro naman masasabi ko, and safe kong masasabi na hindi mo pa narating yung goal mo sa buhay. 20s pa lang yan. So parang somewhat starting to become, sabi nga ng iba, no, young adult pa lang yung tawag sa kanila, or kung naging professional, young professional pa. So starting point pa lang yan, no. So sabi nga natin, 20s is still not the start of life. Kasi antayin mo kung kailan ka magiging independent. Yung talagang independent ka na, no. Kung ma-advance man yan before you get 30s or 30s na, doon mo na lang masasabi na talagang struggle ng buhay kung ikaw na yung bumubuhay sa sarili mo. Doon mo makikita yung tunay na struggle ng buhay. Pero ngayong 20s pa lang, parang nag-start pa lang sa buhay, hindi pa yan. Parang somewhat pa lang, kumbaga sa level lang difficulties, level 2 pa lang yan. Yun. So parang maaga pa para mag-quit. So don't rush things. Yun isa pang masasabi ko, no. Baka kasi sa mga edad nyo na yan, yung iba kasi sa mga 20s ngayon parang nagmamadali, no? So, huwag kayong masyadong madali sa mga gusto nyong gawin para hindi kayo nadadapa, kasi yun yung parang nagiging push factor kung bakit nahihirapan kayo. Minamadali nyo yung mga bagay na gusto nyong gawin. Make it one at a time. May time ba naman? 20s pa lang kayo, di ba? May time pa kayo para i-dahan-dahanin. Okay? So, look at the other people, na lalo na yung mga, yung mga may kakulangan sa sarili. Mahihiya kayo. Isang bagay na ginagawa ko minsan pag parang somewhat nahihirapan ako isang bagay, gusto ko nang itigil, tingin ako dun sa mga bagay, sa mga tao, sa mga ibang tao na struggle sa sarili, na hindi magagawa ng paraan sa kahit tulad ng mga may kapansanan, di ba? Yung pilay, yung bulag, pang mga kapansanan meron sila. Pero despite of this kapansanan, ay pilit pa rin lumalaban sa buhay nila. Nakakahiya naman sa kanila, no? Sila na despite of this, putol lang kamay, putol lang paa, tuloy pa rin yung laban. Tapos ikaw naman siguro, hindi ka naman siguro kulang. Ang mo lang is nahihirapan ka, susuko ka. Mahihiya ka sa kanila pag pinanood mo sila, diba? And of course, yung may mga sakit din. Ako, may sakit ako, diba? Tuloy pa rin yung laban ko despite sometimes nakakaramdam ako ng parang medyo mabigat kasi iba na yung hindi na katulad ng dati. Push ka lang, push ngayon, may pag-iingat ka ng gagawin. Yung mga ganong klase ng tao, maging aral sa atin na ito nga mga to hindi humihinto, tas tayo humihinto. Yung napanood ko nga sa Jessica Soho, yung may tubo dito sa tiyan kasi hindi na siya nakakadumi ng maayos. Yun, parang nung nakita ko siya, sabi ko, wow, dapat natin is
Siya nga hindi sumusuko sa buhay. Tapos tayo naman, hindi pa naman tayo ganun ang estado natin sa buhay. Susuko lang tayo. Mahiya tayo dun sa mga klase ng mga tao na yun, di ba? Saka isang bagay pa na pwede nyong magawa ng mga nasa 20s. Learn from those who surpass it. Ayan. So, baka kasi namamali kayo ng perspective, kaya nagkakamali rin kayo ng desisyon, tapos nabibigatan kayo. So, wag mo kasing dalhin mag-isa yung laban. Okay? So, dapat may kaagapay ka. Pwede yung parents mo, kapatid mo, kaibigan mo, hihingi ka ng alalay kahit paano. So, wag mong dalhin mag-isa kasi hindi naman po pwedeng mag-isa lang natin ginagawa lahat ng mga gusto natin sa bahay, sa buhay, buhay. At hihingi ka ng guidance, especially dun sa mga talagang yung mga nandun na ahead of your age. Mga 30s, 40s, kahit yung mga mga papunta pa lang ng 30s yan. Na-experience na kasi na nila yun. Pwede na kayong mag-ask sa kanila ng advice o ng alalay na ano yung dapat gawin in order for you not to fail. Kasi yun na, dun tayo na fail need na pala natin ng guidance. Pero di tayo nagsisik. May mga tao naman na pwedeng lapitan, may mga tao naman pwedeng kausapin para mag-guide ka. Mag-iingat nga lang sa paghingi ng guide kasi baka maling tao naman yung makausap mo. Learn to know the people you are asking for help, yan, or asking for guidance para maituro naman sa'yo ng maayos kung ano yung dapat na takbuhin mo, no? So, ganun ang gagawin. Okay? And another thing na wag nating kalilimutan, napaka-importante, ask guidance sa nasa itaas. Ayan, walang pinakamagandang pwedeng gawin kundi yung mag-pray. Kasi yung struggle natin dito, ako naniniwala ko walang sino mang tao na pinakamagandang wala namang sino mang tao ang makakatulong sa atin technically. They can talk to us, guide us, yan, help a little bit, pero iba pa rin yung maging guidance tsaka maging help ni Lord na nasa taas. So huwag kalilimutang magdasal, huwag makalilimutang mag-pray, mag-ask sa Kanya everyday ng guidance sa gagawin mo, sa mga goals mo, tsaka sa mga plano mo sa buhay. Yan. Basta lagi lang natin tatandaan sa mundong ito, tanggapin na natin. All is not fair. Ayan. Pero yung pagko-cope mo doon sa tinatawag nating not fair or in fairness nung buhay natin din sa mundo ay nasa decision mo. Hindi na nga fair yung buhay tapos susuko ka po, Hindi naman tayo pinanganak na maging talunan, losers, Pinanganak tayo para maging winners. Pinanganak tayo para move forward, para magawa natin yung mga goals natin. It's a matter of, sabi nga nila, patibayan ng loob at palakasan ng motivation sa sarili at palakasan ng will to do it. Kasi ayun, kapag nauubos na yung will, nauubos na yung strength, just ask first. And then sa mga kaibigan mong malalapit, and then sa mga parents mo kung nakakausap mo naman sila. 20s pa lang yan, sabi nga ng kasabihan, life begins at 40. Pero kung ako ang tatanungin, based on the experience, life begins when you start to pay your own bills. Yan, kasi ako going 30s, yun, nangyayari na yan sa akin. So, hindi pa yan ang talagang true wave ng mga pagsubok na darating sa'yo. Kung yan naman ang nangyayari sa'yo ngayong ay first level o second level pa nga lang yan, sabi ko, diba? So, hindi pa yan. May mas mga malalaki pa dyan. So, kung susuko ka dyan sa mas mababang level, kamusta na yung mga susunod na level? So, ano lang yan? Pag napagod ka, pag nahirapan ka, just take a break lang. Pero humuhugot ka lang ng panibagong lakas, kumukuha ka lang ng bagong strategy in order to fight this struggles na dinadaanan mo. Okay? I hope so na itong mga sinasabi ko sa iyo, itong mga pinapayo ko sa iyo, at sa mga iba, mga nasa 20s na nahihirapan, nag-struggle, ay makatulong. Starting point kasi talaga yan. Especially kung may naggagawa naman kayo para sa sarili nyo, At kasi ako nung 20s ako, parang di pa ako ganun kumikita ng malaki. Konti. At that time also, 20s ako, rin ako, dumidiskarte rin ako ng mga parang tinda-tinda. In order to survive, nag-buy and sell yata ako that time, nagbabanda. So, pero I never think na mag-quit kasi parang it's not my ang tawag ito,
doctrine or ideas na mag-quit. Nahirapan ka na rin lang din, edi tuloy-tuloy mo na, no? Kasi naman nahirapan ka, tapos at the end of the day, magkukwit ka, ang pangit, di ba? Nag-start ka na. I hope so, ay nakatulong yung aking sinasabi sa'yo, no? Tapos, comment ka lang or PM mo lang ako, diba? Kung nakukulang ka sa sagot ko. And para dun sa mga, mga same experience, comment lang kayo dyan kung anong gusto nyo marinig pa tungkol sa usaping ito. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Kat, ni Architect Trina pala, tawag ko sa kanya, Architect Trina pala. So, yun, laban lang. So, hindi lang kayong nakakaranas ng mga struggles. Meron pang mas mabigat. Pero they never choose to quit for this game. Ayan. Sa mga dati nang nanonood, salamat. Alam nyo nang gagawin. Like our videos and share naman para dumami ang mga kuya. Sa mga bago lang, please subscribe to our channel. At susunod siguro yung isa pang tanong na tinanong sa akin ng aking ng aking colleague sa pagiging teacher, So, susunod natin pag-usapan yan. And for those mga may gustong pag-usapan pa ng topic, pwede naman kayo mag-comment sa baba or mag-message sa Facebook account sa Facebook page natin sa Kuya Den. So, anyway, hanggang dyan na lang siguro. Hindi ko na lang patatagalin. At salamat at sa panibago na natin pinag-uusapan. Susunod na video ulit. This is your Kuya Dens. Nag-aantay lang ulit ng mga tanong. Kuya Dens, signing off.